Kayo, narinig sa Malalaan YouTube channel. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano hanapin ang iba't ibang attributes ng parabola given ang equation ni Re. Papakita ko rin din kung paano sketch ang graph ng parabola at ilagay sa Cartesian plane ang mga attributes ni Re. Kung kayo'y handa na, rin ng ilang mga halimbawa. Tatlo ang ating sasagutan rin at ang dalawa ay iiwan ko sa inyo bilang pagsasanay. Pero bago tayo magpatuloy, alalahanin muna natin yung standard forms ng equation ng parabola. Kasi pagka alam natin yun, madali na nating makuha yung mga vertex na iyan, equation of the axis of symmetry, orientation, focus, equation of the directrix, saka yung endpoints ng latus rectum. Okay? So, ang standard forms ng equation ng parabola ay ganito. So, meron tayo yung x minus h quantity squared equals 4p times y minus k, okay? Meron din tayong ganiring standard form. Y minus k quantity square equals 4p times quantity x minus h, okay? So, eri, yung standard form kung saan yung ating axis of symmetry ay vertical, okay? Eri naman kapag ka horizontal, okay? So, tayo magpatuloy na para sa ating unang example, kung saan meron tayong equation ng parabola na x squared minus 6x minus 12y plus 33 equals 0. Okay? So, ang gawin muna natin din ay gawin natin siyang standard form. Okay? So, magmula rin ang gawin natin, ilagay natin sa kanang side ng equation yung mga walang x. Since napapansin natin din meron tayong x square at x, okay? Naka-square yung ating x. So, meron tayo rin x squared minus 6x equals 12y minus 33. So, na-negate rin, naging ganiri. Itong positive 33 naging negative 33 sa kanan, okay? Tapos, pagka meron na tayong gayaan, tayo ay mag-completing the square na, okay? So, para sa completing the square, ano yung i-add natin din sa x squared minus 6x. Tignan natin yung katabi ng x. Katabi ng x ay negative 6. Divide natin sa 2. So, makakakuha tayo ng negative 3. Tapos, i-square natin yung negative 3. So, meron tayong negative 3. Quantity square, yun ay positive 9. Okay? Ibig sabihin, yung i-add natin din ay ring positive 9. Kung nag-add tayo rin ng 9, yun din ang i-add natin sa kanan. So, meron tayong 12y minus 33 plus 9. Okay? So, eri, nasa kaliwang side, ay pwede natin na lang isulat na x minus 3 quantity square. Since nagawa na natin siyang perfect square trinomial, pwede na natin siyang isulat na x minus 3 quantity square. Eri naman, simplify natin eri. So, magkakaroon tayo ng 12y minus 24. Okay? Yan. So, mukhang nakikinikinita nyo siguro rin yung standard form. Okay? So, meron tayo rin ng x minus 3 quantity square equals 12 times y minus 2. So, paano nangyari yon? Pinactor out natin yung 12. Okay? So, ano ba ang kamukha ni Redini? So, area yun, yung una. Okay? Ibig sabihin, yung axis of symmetry ni Re ay vertical dahil kamukha niya eri. Okay? Itong unang standard form ng equation ng parabola. So, kunin natin yung vertex. Para makuha yung vertex, alamin natin yung h tsaka yung k. Okay? Ang h diyan ay ring 3. Ang k natin diyan ay 2. So, ang vertex natin ay laging hk. So, ang vertex nating makukuha riyan ay 3, 2. Okay? Para doon naman sa equation of the axis of symmetry, since vertical yan, ang equation na makukuha natin ay ganire. So, equation ng axis of symmetry ay x equals, tignan natin yung h, 3. Okay? Pagka vertical. Pag horizontal, titingnan natin yung k.
So, yun ay magiging y equals 2 kung horizontal. Pero area ay vertical, so meron tayong x equals 3. Okay? Para doon naman sa orientation. Titignan natin sa orientation yung 4p. Okay? So, ang 4p natin nakuha rin ay 12. Dividing both sides, makukuha natin diyan ay 3. At since yung ating p ay positive, yung ating parabola ay nagbubukas sa taas. Parabola opens upward. Pag positive ang p natin, opens upward given na yung ating axis of symmetry ay vertical. Okay? Kung horizontal naman, tapos positive ang ating p, ang parabola opens to the right. Kung ating axis of symmetry ay vertical at ang p natin ay negative, ang parabola opens downward. Okay? Tapos kung ang ating axis of symmetry ay horizontal, tapos negative ang ating p, ang parabola ay opens to the left. Okay? Para doon naman sa ating focus. Okay? So, meron tayo riyan na 3, 5. Okay? Bakit naging gayon? Pagka titingnan natin yung focus at ang axis of symmetry natin ay vertical, ang ating x component ng vertex ay hindi natin gagalawin. So, 3 pa rin siya para doon sa ating focus. Okay? Ang gagalaw lang yung ating y component ng vertex. So, paano naging 5 mula ron sa 2? Dadagdag natin yung p na nakuha natin. So, 2 plus 3, meron tayong 5. So, ang focus niling parabolang ere ay 3, 5. Okay? Para doon naman sa equation of the directrix, anong gagawin natin? So, kung yun ay, kung ating axis of symmetry ay x, sa equation ng directrix natin, yun ay equal sa y. Laging magkabaliktaran yan. Okay? Kung area ay y equals something, ang equation of the directrix ay x equals something. Okay? Tapos para naman sa directrix, area yung magiging naka-equal dun sa ating y. Okay? So, airing 2 na nakuha natin din sa y component ng vertex ay i-minus natin din 2 minus p natin, yun ay negative 1. So, ang equation ng directrix natin ay y equals negative 1. Okay? Para doon naman sa endpoints ng latus rectum ay titignan natin yung absolute value ng 4p. Okay? Since ang ating 4p ay 12, ang absolute value niya ay 12. Okay? Tapos, i-divide lang natin iyan sa 2. So, meron tayong 12 divided by 2. Equal yun sa 6. Okay? Anong gagawin natin diyan sa 6 na yan? Idadagdag natin iyan dun sa x component ng ating focus. Okay? So, ang endpoints ng latus rectum ay yung isa ay 9, 5. So, 3 plus 6. Area yung isang endpoint, 9, 5. Tapos, area, ima-minus din natin dun sa ating x component ng focus. So, meron tayo riyan na negative 3, 5. Okay? So, yan yung dalawang endpoints ng latus rectum. 3 plus 6, tsaka 3 minus 6. Tapos yung kanyang ating y component ay yung y component pa rin ng ating focus. Okay? So, inyo yung kopyahin dahil yan ay ilalagay natin doon sa graph at aking buburahin muna yan. Okay? Para sa pag-i-sketch ng graph, para din sa equation natin, kailangan natin yung nakuha natin na vertex. Okay? So, meron tayong vertex na 3, 2. Yung ating focus na 3, 5. Yung ating equation ng axis of symmetry na x equals 3. Yung ating equation of the directrix y equals negative 1. Tsaka yung endpoints ng ating latus rectum na negative 3, 5 at 9, 5. Okay? So, drawing tayo ng Cartesian plane. Okay? Yan. Tapos, negative 1, negative 2, negative 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Since meron tayo ring 9, 5. Okay. Tapos, ano pa? Ang pinakamataas natin sa y ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung ating vertex ay merong y component na 2. Ano pa? Meron pa tayo riyan na y equals negative 1. So, area yun. So, para sa vertex, area yun. 3, 2. Okay. Yung ating focus ay 3, 5. Area yun. Yung endpoints ng latus rectum ay negative 3, 5. Area yun. Tapos 9, 5. Area yun. Tapos meron tayong itong equation ng axis of symmetry. X equals 3. So yun ay broken lines lang. Yan. Tapos yung ating equation of the directrix, y equals negative 1. Yun ay solid line. So lagay natin to na yan na yung ating directrix. Okay. Tapos ere na yung ating magiging graph o sketch ng ating parabola. So connect the dots lang para din sa endpoints ng latus rectum at nung vertex. So meron tayong ganyan. Yan. Para maganda yung ating pagdodrawing ng parabola. Kaya meron tayong hinihingi na endpoints ng latus rectum. Okay? So yan yung graph para diyan sa equation ng parabola na x squared minus 6x minus 12y plus 33 equals 0. Okay? Dini, sa ating ikalawang example, meron tayong ganiri na equation. X equals 1 over 6y squared minus 1/3 y minus 23 over 6. Okay? So, yan yung equation ng ating parabola. At kung mapapansin nyo, yung ating y ay naka-square. Okay? So, makikita natin na ang axis of symmetry na yan ay horizontal. So, bago tayo magpatuloy para rin sa pagdetermine ng mga iyan, tayo ay ilagay natin sa standard form na equation ng parabola, area. Yung given sa ating equation. Okay? So, pwede natin gawin din ay alisin muna yung mga denominator. Okay? So, ang gawin natin, i-times natin both sides by 6. So, meron tayong 6x equals y square minus 2y minus 23. So, bakit naging gayon? Times 6, pag tinimes sa 6 ay magiging 1 na lang. So, y square. Pag tinimes sa 6, magiging 6 over 3. Kaya meron tayong negative 2y. Tapos, mawawala yung denominator nito na 6 kasi 6 times 1 over 6. So, natira na lang ay yung 23 o negative 23. Okay? So, para rin i-isolate natin yung mga y sa isang side. Tapos, yung mga walang y dun sa isa pang side. Okay? So, pwede natin gawin, transpose rin negative 23 sa kaliwa. So, meron tayong 6x plus 23 equals y squared minus 2y. Okay? So, para rin sa ating nasa right hand side na equation ay tayo ay mag-completing the square para tayo ay makakuha ng perfect square trinomial diyan. Okay? So, para sa pagko-complete the square ay divide natin rin katabi ng y. Ang katabi ng y ay negative 2. Divide natin sa 2. Yun ay negative 1. Okay? Tapos yung negative 1 i-square natin. So, meron tayong positive 1. So, yung positive 1 na yun yung i-add natin din. Okay? So, meron tayong y squared minus 2y plus 1. Okay? So, yung ating in-add ay i-add din natin sa kaliwang side. So, meron tayong 6x plus 23 plus 1 yun ay 24. Okay? Since nakakuha na tayo sa kanan ng perfect square trinomial ay pwede natin siyang isulat na y minus 1 quantity square. Okay? Para din naman, i-factor out natin yung 6. So, magkakaroon tayo ng 6 times quantity x plus 4. Okay? Pagbaliktarin natin, makakakuha tayo ng y minus 1 quantity square equals 6 times quantity x plus 4. At yun na yung ating
standard form na equation ng parabola. Ng axis of symmetry ay horizontal since yung ating y ay merong naka-square. Okay? So, para sa ating h at k, okay? Ang h natin diyan ay yung katabing term ng x. Okay? So, yun ay ini-negate lang natin diyan. Okay? Kung yun ay nakikita nating positive 4 dyan, negate lang natin. So, meron tayong h equals negative 4. At para sa k, meron tayo riyan na negative 1 na nakikita. So, i-negate lang natin. At ang ating k ay magiging positive 1. Okay? So, para sa vertex, since nakuha na natin yung h at k, ay meron na tayong v na negative 4, 1. Okay? Para doon naman sa ating equation of the axis of symmetry. So, pangalanan lang natin diyan na EAS. Since yung ating naka-square na variable ay y, so ang ating left-hand side ng equation of the axis of symmetry ay y. Okay? Tapos, ang ilalagay lang natin sa kanan ay yung value ng k. Okay? So, meron tayong equation of the axis of symmetry na y equals 1. Okay? Para doon naman sa orientation, ay tignan natin yung ating 4p. So, ano ba nakuha nating 4p diyan? Yun ay 6. Okay? So, makukuha nating p, divide both sides by 4. Makukuha nating p ay 6 over 4. O, pwede nating isulat na 3 over 2. Since yung ating p ay positive o greater than 0, tapos yung ating axis of symmetry ay horizontal, ang ating orientation ng parabola ay parabola opens to the right. Okay? Parabola opens to the right since positive at horizontal yung axis of symmetry. Okay? Para doon naman sa ating focus. So, doon na tayo sa pang-apat. Titignan natin yung ating nakuha na vertex. Okay? So, yun ay negative 4, 1. So, para din since horizontal yung axis of symmetry, steady lang yung y coordinate. So, yung ating x coordinate ang magbabago para din sa focus. So, yun ay madadagdagan ng p. So, negative 4 plus yung ating p na 3 halves. So, mangyayari ay negative 4 plus 3 halves ay negative 5 halves. Tapos yung ating y coordinate na 1. So, yan yung ating focus. Okay? Para doon naman sa equation of the directrix. Since tayo ay merong horizontal na axis of symmetry, so y ang ginagamit para sa equation of the axis of symmetry, kabaliktaran naman din sa equation of the directrix. Ang gagamitin natin ay x. X equals ano? Tignan natin yung vertex. Okay? So meron tayong negative 4 na x coordinate. Yun yung gagamitin natin din para sa equation of the directrix. So, negative 4 minus p ang gagamitin natin. Ano? Kung ano yung nakuha natin na p, yun ay negative 4 minus p para sa right-hand side ng equation of the directrix. So, meron tayong x equals negative 4 minus 3 halves. So, ang x natin ay ano? Negative 11 over 2. So, yan yung equation of the directrix para sa equation na iri. Okay? So, doon naman sa pinakahuli, yung endpoints ng latus rectum. Okay? So, titignan ulit natin iring 4p. Okay? So, kunin natin yung absolute value ng 4p. Absolute value ng 4p natin ay 6. Okay? Tapos, yung 6 na yun ay divide natin sa dalawa. So, yun ay 3. Okay? So, steady lang muna natin diyan yung 3. So, ang gagawin natin, titignan muna natin yung focus. So, negative 5 halves 1. Okay? So, ang gagalaw naman din ay yung y coordinate. Okay? So, mangyayari diyan ay ano? Para sa endpoints ng latus rectum of the latus rectum ay ano? Tingnan natin yung focus. So, negative 5
halves. Tapos gagalaw yung ating y coordinate. So ang gawin natin ay 1, kung ano yung y coordinate, minus yung ating 3 na nakuha rin eh. So 1 minus 3 yun ay negative 2. At yung isa pang endpoint ay ering y coordinate plus yung ating nakuha 3. O yung nakuha natin din na 3. Okay, so meron tayong isa pang endpoint na negative 5 halves, 1 plus 3. So yun ay 4. So yan yung endpoints of the latus rectum. Okay? Para sa graph ng ating equation na iyan, kailangan natin ng vertex. Okay? So ang vertex natin ay negative 4, 1. Okay? Kailangan din natin ng equation of the axis of symmetry. Yun ay y equals 1. Okay? Para doon naman sa ating focus, meron tayong nakuhang focus na negative 5 halves, 1. Okay? Sa equation of the directrix natin ay yun ay x equals negative 11 halves. Okay? Tapos doon sa ating endpoints of the latus rectum, meron tayong negative 5 halves, 4. Tapos negative 5 halves, negative 2. Okay? So tayo ay gumawa ng Cartesian plane o xy plane. Okay? So pag tapos area yung y-axis. Okay? Area yung y-axis, area yung x-axis. Okay? So yung ating vertex ay negative 4. So negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Tapos 1. Okay? So area yung ating vertex. Para doon naman sa ating equation of the axis of symmetry, so area yun. Gawalaan tayo ng broken lines. Iyan ang ating equation of the axis of symmetry. Y equals 1. Okay? Focus. So meron tayong negative 5 halves, 1. So yung negative 5 halves, 1 ay nasa pagitan ng negative 2 at negative 3. Okay? So dini yan. Negative 5 halves, 1. Okay? Area yun eh. Negative 5 halves. Kasi napapagitnaan siya ng negative 6 halves na negative 3 at negative 4 halves na negative 2. Okay? Tapos ano pa? Ating equation of the directrix. Okay? Ano ba ang ating equation of the directrix? Area yun. X equals negative 11 over 2. So yan ay naandoon sa nasa bandang, so area yung negative 6. Nasa pagitan ng negative 5 at negative 6. Okay? So area yung negative 11 over 2 o 11, negative 11 halves. So area yung equation of the directrix. So yun ay solid line. Yan, lagyan lang natin na directrix. Yan, okay? So, para doon naman sa ating endpoints ng latus rectum. So, meron tayong negative 5 halves, 4. So, 1, 2, 3. Dagdag tayo ng 3 para sa 4 na y coordinate. At din naman ay negative 2. So, yun ay dalawa mula doon sa x-axis. Dalawang paggalaw. Okay? So, meron tayong dini na isa pang endpoint na negative 5 halves, negative 2. So, area yung endpoints ng latus rectum na mahalaga para sa paggagraph ng ating parabola. Okay? So, area yung ating graph ng parabola. Yan. Kunwari, kung ano yan dyan. Assume na lang natin na yan ay sumalubong doon. Okay? So, gayaan roughly yung sketch ng ating graph ng equation area. Na isang equation ng parabola x equals 1 over 6 y squared minus 1/3 y minus 23 over 6. Okay? Para sa ikatlong example, meron tayong ganoring equation ng parabola. So, y squared plus 18x equals 0 ang ating given na equation. Okay? So, kung napapansin ninyo, ang naka-square diyan ay y.
So, ang ating axis of symmetry na mapapansin diyan ay horizontal, okay? So, gawin muna natin iyang standard form na equation ng parabola para madali nating mahanap area, okay? At madali nating ma-sketch yung kanyang graph. So, ang pwede natin gawin ay isolate natin yung mga may y, tapos yung mga walang y ay dun sa isang side ng equation, okay? So, itira natin yung y square sa kaliwa, okay? Nasa kanan na ngayon yung 18x, so siya ay naging negative 18x, okay? So, hindi na tayo riyan na magko-completing the square, okay? So, pwede natin gawin diyan, ganito ang pagkakasulat. Y minus 0, quantity square equals negative 18 times x minus 0. Kung saan makakakuha tayo ng h na 0 at k na 0. Area yung h, area yung k. Okay? Tapos, kung mapapansin ninyo, yun nga, yung ating axis of symmetry ay horizontal. So, para dun sa ating equation of the axis of symmetry, ang ating equation diyan ay y. Since yun na naka-square, yun ay y equals 0 kung ano yung k. Okay? Kung y equals 0, yun yung ating x-axis. Okay? So, malinaw naman din na ang ating h at k ay 0, 0. So, ang ating vertex diyan ay yung origin. Okay? Vertex ay 0, 0. Okay? So, sunod. Doon naman tayo sa orientation. Okay? Titignan natin din sa orientation yung 4P na ating nakuha. Okay? So, area yung ating 4P. 4P equals negative 18. Okay? Pag dinivide natin both sides by 4, ay makukuha natin ay negative 18 over 4. At pwede natin yung i-simplify bilang negative 9 over 2. At mapapansin natin na ang P natin diyan ay less than 0 o negative. Okay? Ibig sabihin niyan, kung meron tayong axis of symmetry na horizontal at ang ating P na nakuha ay negative, ang parabola natin ay opens to the left. Okay? So, yun yung orientation ng ating parabola. Parabola opens to the left. Okay? Doon naman tayo tumungo sa ating focus. So, ang focus natin, titingnan muna natin yung vertex na 0, 0. Okay? Tapos, since tayo ay merong axis of symmetry na horizontal, ang madadagdagan diyan ay yung ating x-coordinate ng P. Okay? So, meron tayong 0 plus P. Okay? O, 0 minus 18 over 4. O, pwede nating isulat na negative 9 over 2 na lang. So, meron tayong 0 minus 9 over 2, 0. O, pwede nating siyang isulat na negative 9 over 2, 0. So, yan yung ating focus ng parabola. Okay? Para doon naman sa equation of the directrix, ganito rin ang ating gagawin. So, yun yung equation of the directrix. Yung ating axis of symmetry ay x-axis o yung y equals 0. Kung meron tayong y equals something din, ang equation of the directrix ay x equals something. Ano yung something na yun? Okay? So, titignan natin yung ating vertex, yung x-coordinate niya, 0. Tapos, meron tayong P. Okay? Yung nakuha nating P. So, ang mangyayari diyan ay 0 minus P. Yun yung nasa right side ng ating equation of the directrix. So, meron tayong 0 minus negative 9 halves. Okay? 0 minus 9 halves. So, yun ay positive 9 halves. Okay? So, ang ating equation for the directrix, so of the directrix ay x equals 9 halves. Okay? Para doon naman sa ating last, para din sa mga attributes ng ating parabola, yung endpoints ng latus rectum. Titignan natin yung absolute value ng 4P muna. Okay? So, meron tayong 4P na negative 18. At ang absolute value noon ay 18. Okay? So, yung 18, di-divide natin sa 2. Okay? Ang makukuha natin doon ay 9. Okay? Since tayo ay merong ganiring focus, so titignan natin yung focus para sa ating endpoints ng latus rectum. Ang focus natin ay negative 9 halves.
0. So sa pagkakataong iri, ang gagalaw naman ay yung y coordinate. Ano yung magiging endpoints ng latus rectum natin? Yun ay negative 9 halves. Tapos eri, ang ilalagay natin dun sa ating y coordinate. 0 plus 9 o 9. Tapos eri pa yung isa na endpoint. So kopyahin lang natin yung x coordinate ng focus. So yun ay negative 9 over 2. Tapos negative naman nung ating nakuha rin yung line. So yun ay negative 9. O yung ating y coordinate na 0 minus 0 minus 9. So meron tayong negative 9 para sa isa pang y coordinate, para sa isa pang endpoint ng ating latus rectum. Okay? Para sa graph ng ating given equation sa number 3, y squared plus 18x equals 0, ay kailangan natin ng mga yung mga nakuha natin kanina. Okay, so meron tayo yung vertex 0, 0. Equation of the axis of symmetry, EAS natin diyan ay y equals 0 or the x axis. Okay, tapos ano pa? Yung ating focus. Okay, ang focus na nakuha natin diyan ay negative 9 halves 0. Okay. Equation of the directrix natin ay x equals positive 9 halves. Okay. Ano pa? Yung endpoints of the latus rectum. Ang nakuha nating dalawang endpoints ay negative 9 halves, negative 9 at negative 9 halves 9, okay? So yan, i-plot na natin yung mga points, okay? So meron tayong vertex na naandini sa origin, 0, 0. Ano pa yung meron tayo? Yung focus. So yun ay negative 9 halves. Ang negative 9 halves ay nasa pagitan ng negative 4 at negative 5, okay? So meron tayong focus na naandini. Okay, so area yung ating F, okay? Area naman yung equation of the directrix natin, okay? So, meron tayong x equals 9 halves. At yun ay nasa pagitan ng x equals 4 at x equals 5, okay? So, yung x equals 9 halves ay area. Area yung ating directrix. Okay? Ano pa ang meron tayo riyan? Yung ating endpoints ng latus rectum, okay? Negative 9 halves, negative 9. So, nasaan na yun? Negative 9 halves, negative 9, eri. Tapos, yung isa pa, negative 9 halves, 9. So, eri yun. Tapos, para sa graph niyan, pagkonektahin lang natin yung vertex, tsaka yung endpoints ng latus rectum, okay? So, meron tayong paganiri. Yan, okay? So, yan yung itsura ng ating parabola. Pagka ginrap natin, parabola natin ay mayroong equation na y squared plus 18x equals 0. Okay? Para sa inyong pagsasanay ay area ang dalawang equations ng parabola. Okay? So, meron kayong pwedeng pagpraktisan. Area yung number 4. 5y equals x squared plus x plus 4. Okay? At sa number 5, meron naman tayong ganito. 7x squared plus 12y equals 8. Okay? Yan, number 4 at number 5. Ang mga sagot niyan ay makikita ninyo sa malalaan sa FB, Facebook page, okay? Na meron link sa baba. Okay? So, gayon hanapin ang mga attributes given equation at ang paglalagay ng mga ere at pag-i-sketch ng graph ng parabola. Nawa ay may natutunan kayo sa bidyong ere. Para sa iba pang mga palabas patungkol sa paglutas ng mga suliranin sa Sipnayan o Math, mag-subscribe na din sa Malalaan YouTube channel. Dahil kapag nanood kayo rin at nakinig, malalaan ninyo. Maraming salamat sa inyong pagtunghay.